Tatlong season, daan-daang episodes. At sa loob ng lahat ng yon, ay may mga detalye na hindi binabanggit ng palabas. Ngayon, ilalabas natin silang lahat. Katulad sa mini-minisode na Alongside, may maliit pero kamanghamanghang detalye na baka hindi napansin ng karamihan sa mga fans. Nang maglakad sina Honey at Bluey sa hardin, huminto si Bluey para tingnan ng mga isdang lumalangoy sa lawa. Pero hindi lang ito basta-bastang lawa. Ito talaga ang parehong fish pond. Binanggit ito ni Chili noon pa sa episode na Stomp Fest. At naalala mo ba ang episode na Tradis? Doon nakita sina Chippy at Sparky na ginagawa ito. Isa itong banayad na paraan ng paggantimpala ng palabas sa mga mapanuring manonood. Pinagdurugtong ang maliliit na sandali sa iba't ibang episode at ipinapakita kung paano, kahit ang pinakamaliit na detalye sa background, ay may sarili ring kwento sa mundo ni Bluey. Alam naman natin na kahit ang mga background na karakter sa Bluey ay nakakatuwa, at sa ngayon, marami na tayong natuklasan tungkol sa kanila. Ngayon, magbabahagi tayo ng ilang nakakatuwang detalye tungkol sa tindera ng sorbetes. Kung naging mapanuri ka, mapapansin mong palaging bumibili ng sorbet sina Bluey at Bingo sa tindera ng sorbets na ito. At sa iba't ibang episode, nakita natin kung paano lumago ang negosyo ng tindera ng sorbets. Hindi na nakakagulat, unang beses natin siyang nakita sa episode na Ice Cream, at noon ay nagtitinda siya ng sorbetes gamit ang maliit na kariton. At pagkatapos noon, nakita natin siya nagtitinda ng sorbetes sa palengke sa episode na The Quiet Game. At sa huli, na makita natin siya sa episode na Tradies, siya na ngayon ay may-ari ng isang truck ng sorbetes. Isa itong maliit, pero talagang astig na detalye. Tuloy tayo. Sa episode na Daddy Drop-Off, nakita natin ang simula ng magandang pagkakaibigan ni Bingo at Laila. Pagkatapos makita ang simula ng pagkakaibigan ni Bingo at Laila, makikita natin ang sunod-sunod na mga litrato na sumusubaybay sa kanila hanggang pagtanda, na nagpapakita na magkasama silang mag-aaral hanggang kolehiyo. Sa isa sa mga litrato sa likuran, makikita natin ang paaralan ni Bluey na nagpapahiwatig na magkasama silang papasok doon pagdating nila sa 6 na taong gulang, na hindi na rin ganoon kalayo dahil kakalimang taong gulang lang ni Bingo. Kaya, pinapatunayan nito na sa parehong paaralan, mag-aaral si Bingo at si Bluey. Isa sa mga mabubuting kaibigan ni Bluey na kasama niya mula pa noong siya ay maliit na tuta ay si Sneakers. At may isang bagay siyang laging suot na halos hindi na niya inaalis. Ang kanyang dilaw na sombrero. Maraming tao hindi nakakapansin. Pero 2 beses pa lang natin nakita si Sneakers na walang suot na sombrero, at isa sa mga pagkakataong yon ay sa episode na Explorers, kung saan dumudulas siya pababa ng burol sa paaralan. Sa sandaling yon, makikita natin na natanggal ang kanyang sombrero habang siya ay gumugulong. Ang isa pang pagkakataon na nakita natin siya na walang suot na sombrero ay sa minisode na K9 News, kung saan nagpe-present siya ng kunwaring balita, at para magmukhang mas profesional, inalis niya ang kanyang sombrero. Sa episode na The Sign, nakita natin si Bandit na muntik ng ibenta ang bahay ng mga healer dahil sa isang alok sa trabaho na matagal na niyang natanggap. At kapag sinabi nating matagal na, ibig sabihin ay mahigit 40 episodes na ang nakalipas. Sa episode na Curry Quest, mapapansin natin na naglakbay si Bandit para sa trabaho at bumalik siya matapos ang 6 na linggo. At sa episode na Stickbird, habang nagbabakasyon ng pamilya, madalas siyang malayo ang isip habang ang lahat ay nag-enjoy. Mapapansin natin na ang kwento sa likod ay tungkol kay Bandit at kung ano ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Noong panahong yon, hindi pa natin alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Sa madaling salita, ang nangyari ay, nung siya ay naglakbay, nakilahok siya sa isang malaking arkeolohikal na tuklas na nagbigay sa kanya ng isang napakagandang alok sa trabaho. Kaya, matagal nang iniisip ni Bandit na ibenta ang bahay. At sa huli, hindi niya ito ginawa, na labis na ikinatuwa ng mga manonood at ng mga healer. Sa episode na Baby Race, nakakita tayo ng isang nakakaintrigang detalye. Tulad ng alam nating lahat, sa Baby Race, narinig natin ang kwento tungkol sa unang hakbang ni Bluey. Pero ang kawili-wiling bahagi ng episode na ito ay, kung titingnan natin ang itsura ni Chili sa flashback, mapapansin natin na wala pa siyang uban. At hindi lang si Chili, kung titingnan din natin si Bandit, wala rin siyang mga uban sa mukha niya. Ipinapakita lang ito kung paano sila tumanda sa paglipas ng mga taon. Maliit lang itong detalye, pero mas nakakadagdag ito ng saya sa panonood ng Bluey. Lahat tungkol kay Bluey ay kilalang kilala, kaya nga pati ang mga garden gnome nila ay may sarili ng mga tagahanga. At sa mga gnome na ito, si Jeremy marahil ang paborito ng mga fans. At kung naging mapanuri ka sa episode na The Sign, siguradong naalala mo na ang mahal nating si Jeremy na matagal lang nagtitiis ay nasipa ni Frisky habang nakikipagtalo siya kay Radley sa telepono. At nang sipain niya ang kawawang gnome, mapapansin natin na may maliit na bitak sa ulo nito. Pero alam mo ba na ang bitak na yon ay hindi dahil sa sipa ni Frisky, kundi mula pa sa isa sa mga naunang episode? Oo, tama yon. Kahit na naging agresibo si Frisky sa kawawang garden gnome, mapapansin natin na bago pa man ito mangyari, sira na talaga siya. Heto ang detalye. Isa itong direktang pagbanggit sa episode na Backpackers. Dito, naglalaro sina Bluey at Bingo habang nakakapit kay Bandit. Pero habang ginagawa nila ito, nakita natin si kawawang Jeremy na nahulog sa lupa. At isa sa mga piraso niya ay lumipad palayo na nagpapatunay na nabasag talaga ang kanyang ceramic na sombrero sa sandaling iyon. Kaya malamang na idinikit ulit siya ni Chili pagkatapos. Pero makikita mo pa rin ang mga bitak kahit na naayos na siya. Kung matagal ka nang nanonood ng Bluey, alam mo na ang Long Dog ay isang sikat na Bluey Easter egg na lumalabas sa bawat episode hanggang ngayon.
Pero ang detalye dito, sa ilang mga episode, lumalabas ang Long Dog sa napakatalinong paraan na mahirap talaga itong mapansin. Halimbawa, sa episode na Sleepy Time, nag-e-explore si Bingo ng mga planeta sa kanyang panaginip. At dito, mapapansin natin ang Long Dog sa medyo kakaibang paraan. Dito mismo, kung i-zoom in natin ang mga bituin, makikita natin ang isang konstelasyon. At kapag pinagdugtong-dugtong natin ang mga bituin, nabubuo ang Long Dog. Seryoso, napakatalino ng paraan na ito para ipakita ang Long Dog. At hindi lang yan. Alam naman natin, palaging nag-iisa ang Long Dog kapag lumalabas. Pero hindi ganoon sa episode na Double Babysitter. Sa episode na ito, sina Rad at Frisky ang nagbabantay kina Bluey at Bingo. At sa huling bahagi ng episode, habang nakaupo sina Rad at Frisky sa balkonahe at pinagmamasdan ng kalangitan sa gabi, mapapansin natin na may dalawang Long Dog sa eksena. Ito marahil ang unang pagkakataon na nakita natin ang dalawang Long Dog na magkasama. Alam naman natin na bawat maliit na bagay sa Bluey ay may nakatagong kahulugan. At sa episode, kung saan sina Bingo at ang kanyang matalik na kaibigan na si Layla ay nagligtas ng isang maliit na uod, mapapansin natin ang maliit na uod ay naging pupa. At pagkatapos, ay naging isang magandang paru-paro na lumapag sa mga kamay nilang dalawa. At baka nagtataka ka kung anong ibig sabihin nito. Baka hindi mo alam, pero ang paru-paro ay sumisimbolo ng mga bagong simula. At sa konteksto ng palabas, ito ay sumisimbolo sa simula ng pagkakaibigan ni Bingo at Lila. At hindi lang ito ang episode kung saan nakita natin ang asul na paru-paro. Sa episode na The Sign, habang nakaupo sina Chili at Bluey sa isang bench, mapapansin natin ang parehong asul na paru-paro na lumilipad sa likuran. At gaya ng alam natin, ang episode na The Sign ay tungkol sa kasal ni Radley at Frisky. Kaya ipinakita ulit ang paru-paro upang sumimbolo ng bagong simula ni Rad at Frisky. Kung napanood mo na ang mga nauna naming Bluey na video, malamang na natatandaan mo kung paano nagkaroon ng maliliit na pagbabago sa disenyo ang ilang mga karakter sa paglipas ng panahon. Tulad din na Socks, nanay ni Mackenzie, Brandy at ilan pang iba. Pero kumakailan lang, napansin namin ang isa pang karakter na tila nagbago rin ng disenyo at sa pagkakataong ito, si Bandit mismo. Kung titingnan natin ang larawan ni Batang Bandit, makikita natin na ang dulo ng kanyang buntot ay itim na itim. Gayunpaman, kapag tiningnan natin si Bandit sa kasalukuyang timeline, iba na ang itsura ng kanyang buntot. Ngayon, ang dulo ay may karaniwang asul na balahibo, habang ang itim na balahibo ay nasa mas mababang bahagi ng kanyang buntot. Maliit lang itong detalye, pero kapag napansin mo na, mahirap na itong hindi mapansin. Alam mo ba na may sarili si Muffin na YouTube channel? Sa mini-minisode na Muffin Unboxing, makikita natin siyang nagfi-film at nagre-review ng laruan na dump truck. Parang isang tunay na YouTuber. Hindi ito nabanggit kahit saan pa sa palabas. Ibig sabihin, maaring si Muffin ang lihim na pinakamalaking influencer sa Bluey Universe. Ngayon, itong susunod na detalye ay talagang interesante. Sa episode na Sue, sa unang eksena, makikita natin si Bandit na nakahiga sa sofa at nagbabasa ng dyaryo. At kung titingnan natin ang harap ng dyaryo, may laruan ng isang aso na naglalaro ng soccer. Walang masyadong kakaiba. Pero kung pupunta tayo sa episode na Sean, makikita natin na si Bandit ay binabasa pa rin ang eksaktong parehong dyaryo. At ito ang nakakatuwa. Magkalayo ng ilang episodes ang dalawang eksenang ito. Ang Zoo ay ang ika-35 na episode ng unang season at ang Sean ay ang ika-50 na episode. Kaya may dalawang paliwanag dito. Una, nagpapanggap lang si Bandit na abala siya para walang istorbo sa kanya. At pangalawa, maaaring nagkamali lang ng kaunti ang mga animator dito. Pag-usapan natin ang isang talagang interesting na bagay. Ang tatay ni Winton, si Cornelius, ay maaaring isang sikat na movie star sa Bluey Universe. Para nakakabaliw, di ba? Pero may malaking pahiwatig na ibinigay ang palabas. Sa episode na Movies, makikita natin ang isang malaking movie poster sa likuran. At doon mismo sa poster na yon ay may bulldog na detektive na kamukhang-kamukha ni Cornelius. Pareho ang muka, katawan, lahat-lahat. Ang tanging pagkakaiba lang ay ang peking bigote na nakakabit sa kanyang nguso. Kaya, ano bang nangyayari dito? Palimbang nagbida si Cornelius sa isang detective na pelikula? May doble ba siyang buhay? Isang ordinaryong tatay sa umaga at isang movie star sa gabi? Hindi ito ipinaliwanag ng palabas, pero sobrang lapit ng pagkakahawig para baliwalain. At sa totoo lang, nakakatawa talagang isipin na ang tatay ni Winton ang maaring pinakamalaking undercover na celebrity sa buong Bluey. Karamihan sa mga tagahanga ay kilala si Chloe. Ang Dalmatian ay isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Bluey. Pero may tinatagong nakakagulat na misteryo ang kanyang pamilya na halos 8 nakakapansin. Mayroon palang nakababatang kapatid na lalaki si Chloe. Noong mga unang araw ng Bluey, kinailangan ng Ludo Studios na tanggalin ang ilang background characters dahil wala silang oras para i-animate ang lahat. At malamang ito rin ang dahilan kung bakit ang ilang magkakapatid tulad ng kapatid ni Indy ay bihirang lumabas. Pero sa kaso ni Chloe, nasilip nga natin ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki sa unang season. Sa isang episode, habang papunta ang mga healers sa playground, lumitaw ang nanay ni Chloe na nagtutulak ng stroller ng sanggol. Karamihan sa mga manonood ay inaakalang isa lang siyang random na background character. Pero hindi siya ganoon. Muli natin siyang nakita sa episode na Spy Game. Sa pagkakataong ito ay nasa parke siya kasama ang kanyang asawa. Ibig sabihin, ang sanggol sa stroller ay tiyak na nakababatang kapatid ni Chloe. Ang kakaiba dito, hindi na siya muling lumitaw sa kahit anong episode, kahit noong bumisita si Bluey sa bahay ni Chloe. Maaaring masyado pa siyang bata para maging bahagi ng kwento, o baka palihim siyang inalis ng mga animator sa palabas. Sa episode na The Sign, napansin natin ang ilang bagong karakter na hindi pa natin nakita noon, at isa sa kanila ang nakakuha ng ating pansin
Siya ang pangalawang bridesmaid ni Frisky sa kasal. Sa kasal, pinili ni Radley ang dalawa niyang kapatid na sina Bandit at Stripe bilang kanyang mga groomsmen. Pero sa kaso ni Frisky, pinili niya si Chili at isa pang karakter na hindi natin nalaman ang pangalan. May ilang posibilidad kung sino siya. Matagal na magkakilala sina Frisky at Chili mula pagkabata. Alam natin ito dahil karaniwan, malalapit na kaibigan lang ang pinipili bilang ninang. At gaya ng alam natin, si Frisky ang ninang ni Bluey. Dagdag pa, ang presensya ni Maynard, ang kapitbahay ni Lolo Mort, sa kasal ay lalo pang nagpapatibay nito, na nagpapahiwatig na magkasama talagang lumaki sina Frisky at Chili malapit sa lawa. Kung totoo yon at hindi pinili ni Frisky si Brandy, ang kapatid ni Chili, bilang abay, ibig sabihin ay talagang malapit sa kanya ang misteryosong karakter na ito. Pwede kayang kapatid niya ito? Hindi sila magkamukha, pero hindi naman yon mahalaga. Magkaiba rin ang kulay ni na Bluey at Bingo. May posibilidad din na siya ihipag ni Frisky. Heto pa, may isang detalye na laging pinagtataka ng mga tagahanga ng Bluey. Bakit walang mga pusa sa mundo ng Bluey? Nakakita na tayo ng mga aso, kabayo, ibon, butiki at iba pa. Pero pusa? Wala ni isa. Ang pinakamalapit na nakita natin ay sa episode kung saan nakakita ang pamilyang Healer ng isang sugatang budgie. Tiningnan ni Bandit ang ibon at sinabi, siguro may pusa na umatake sa kanya. Pero yon ang kakaibang bahagi. Wala pa talaga tayong nakitang pusa. Hindi naglalakad, hindi sa eskwelahan, ni hindi man lang bilang alagang hayop. Kaya, nasaan ang lahat ng mga pusa? Heto ang isang misteryo sa Bluey na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot kahit 3 buong season na. Sino ang tatay ni Indy? Madalas na nating nakita si Indy at ang kanyang nanay, lalo na sa episode ng Markets, kung saan magkasama silang natitinda sa isang vegan food stall. Pero ang kanyang tatay, hindi pa natin siya nakikita kahit kailan. Tapos sa isang episode, may natutunan tayong mahalaga. May nakababatang sanggol na kapatid si Indy na ipinanganak ng wala sa panahon. Ipinaliwanag ni Indy na ang mga sanggol na ipinanganak ng maaga ay kailangang magtagal sa ospital. Hindi basta-basta sinasabi ng bata yan. Malamang, base ito sa totoong sitwasyon ng pamilya niya. Ang susunod na pahiwatig ay galing sa episode na Wild Girls. Nagkaroon ng pagtatalo sina Indy at Rusty dahil sinabi ni Indy, si Papa ang naiiwan sa bahay para mag-alaga ng mga bata habang si Mama ang nagtatrabaho. Ganun niya nakikita ang mundo na nagpapakita ng marami tungkol sa buhay nila sa bahay. Sa pamilya ni Indy, si Mama ang nagtatrabaho sa labas at si Papa ang naiiwan sa bahay kasama ang mga bata. At kung ang kanyang nakababatang kapatid ay bata pa o nangangailangan pa ng medical na pag-aalaga, malamang na si Papa ni Indy ang gumugugol ng karamihan sa kanyang oras sa pag-aalaga sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagpapakita sa palengke o sa paaralan. Abala siya sa pag-aalaga sa nakababatang kapatid ni Indy na nangangailangan ng maraming atensyon. Pero hindi pa ipinapakita ng palabas ang kanyang mukha, pangalan o kahit ang itsura niya. Makikilala kaya natin si Papa ni Indy? O mananatili siyang isa sa pinakamalalaking misteryo ng pamilya ni Bluey? Si Winton, ang cute na maliit na bulldog, ay isa sa pinakanakakatawang kaibigan ni Bluey. Pero misteryo pa rin ang tungkol sa kanyang pamilya. Nakikita natin ang tatay niyang si Cornelius sa ilang episodes. Pero paano naman ang nanay ni Winton? Hindi siya ipinapakita, hindi nababanggit, at hindi rin lumalabas kahit saan sa serye. Ang pinakamalaking pahiwatig ay galing sa episode na Helicopter, kung saan hiningi ni Winton kay Bluey na ilipad siya papunta sa bahay ng tatay niya. Pwede mo ba akong dalhin sa bahay ng tatay ko, Mama? Binabago ng isang pangungusap na yon ang lahat. Karaniwan, sinasabi ng mga bata na bahay ko o tahanan. Pero partikular na sinabi ni Winton na bahay ng tatay ko at hindi pa nga niya alam kung nasaan ito. Saan siya nakatira? Hindi ko alam. Malakas ang pahiwatig na hindi siya nakatira kasama ang tatay niya. Na ibig sabihin malamang kasama niya ang nanay niya. Isang nanay na hindi pa natin nakikita. Po ang nanay ni Winton ang magulang na kasama niya sa bahay. Nakakapagtaka na hindi siya kailanman nagpapakita sa paaralan, sa mga party, sa parke, o kahit saan na karaniwang pinupuntahan ng mga magulang. Kaya nasaan siya? Bakit si Cornelius ay laging lumalabas sa bawat eksena habang ang nanay ni Winton ay hindi man lang ipinapakita? Abala ba siya? Wala? O baka isa lang siyang karakter na hindi pa ipinapakilala ng palabas? Kahit ano paman, ang nawawalang nanay ni Winton ay nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo ng pamilya sa Bluey. Ngayon, itong susunod ay hindi opisyal na katotohanan. Isa itong fan theory, pero isa ito sa pinaka-wild at pinaka-nakakatawang teorya na umiikot. Sa Bluey community, may mga fans na nagbibiro na sina Bandit at Chili ay maaring lihim ng mga international smuggler. Parang nakakabaliw, di ba? Pero ganito ang takbo ng teorya. Si Bandit ay isang arkeologo. Ibig sabihin, naghuhukay siya ng mga bihirang sinaunang artifact tuwing may ekspedisyon siya. Si Chili naman nagtatrabaho sa airport security, kung saan siyang nag-iinspeksyon ng mga bagahe at sinusuri ang mga gamit na inilalabas at ipinapasok sa bansa. Naniniwala ang ilang tagahanga na masyadong perpekto ang pagkakatugma ng kanilang dalawang trabaho. Iminumungkahi ng teorya na si Bandit ang nakakahanap ng mga mahalagang artipakto at si Chili bilang eksperto sa paliparan ay maaaring tahimik na tumulong sa kanila na makalusot sa customs. Siyempre, isa lang itong nakakatawang ideya ng mga tagahanga. Ang Bluey ay isang wholesome na palabas para sa mga bata at hindi gagawing kriminal ng mga lumika ang pamilya Healer. Pero naging popular ang teorya dahil ang pamilya Healer ay nakatira sa isang nakakagulat na malaki at magandang bahay para sa isang pamilya na parehong may normal na trabaho ang mga magulang. Kaya naman nagsimulang magtanong ng mga nakakatawang tanong ang mga tagahanga. Maaring ampun talaga si Tito Radley o kaya naman ay half-brother siya ni na Bandit at Stripe. Kapag tiningnan mo ang pamilya Healer, talagang kapansin-pansin si Rad. Ayon sa opisyal na website ni Bluey, nakalista si Radley bilang isang red at blue healer.
katulad ng iba pang miyembro ng pamilya. Pero mayroon siyang matingkad na pulang balahibo na wala naman sa iba. Hindi ito magiging kakaiba kung ito lang maliban sa isang bagay. Sa parehong website, nakalista sina Lolo Bob at Lola Chris bilang mga blue healer. Kung parehong blue ang mga magulang, paano sila nagkaroon ng pulang tuta? Pagkatapos namin magsaliksik tungkol sa totoong genetics, nalaman namin na ang mga blue healer ay maaring maging asul o pula. Pero ang pulang balahibo ay kadalasang dominanteng katangian. Ibig sabihin, karaniwan lang itong lumalabas kung isa sa mga magulang ay may ganong kulay. Tulad ni Bingo na nagmana kay Chili. Dahil wala namang kulang-kulay ang mga magulang ni Bandit, may ilang tanong na lumalabas. Inampun ba si Radley? Mayroon bang pulang healer na magulang na hindi natin nakilala? O ang pula ba ay isang bihirang eksepsyon lang? Ano man ang sagot, si Tito Radley ay nananatiling isa sa pinakakapanapanabik na misteryo sa buong pamilya healer. Kung maniniwala ka man sa teorya o hindi, ipinapakita lang nito kung gaano karaming mga nakatagong detalye at misteryo ang tinatago ni Bluey sa harap mismo ng ating mga mata. Kahit matapos mapanood ang 3 season, marami pa ring mga sorpresa na naghihintay na matuklasan. Sa episode na Sleepy Time, ang panaginip ni Bingo ay konektado pala sa mga kwento bago matulog na binasa ng kanyang nanay mas maaga sa episode. Bago matulog, binasahan ni Chili si Bingo ng 2 magkaibang libro. Ang isa ay tungkol sa solar system at ang isa naman ay tungkol sa mga hayop na napipisa mula sa itlog. Nang makatulog si Bingo, naging kombinasyon ng 2 kwento ang kanyang panaginip. Sa panaginip, napisa si Bingo mula sa mundo, parang sisiw na lumalabas mula sa itlog. Maya-maya, ang laruan niyang si Fluffy ay napisa rin mula sa buwan sa parehong paraan. Kasabay nito, naglalakbay si Bingo sa kalawakan at iniikot ang mga planeta na konektado sa librong binasa ni Chili kanina. Maliit lang itong detalye, pero ipinapakita nito kung paano pinagsasama ni Bingo sa kanyang imahinasyon ang mga kwentong narinig niya bago siya makatulog. Tulad ng alam natin, nagsasalita ng Pranses si Jean-Luc. Sa episode na camping, hindi nagkakaintindihan sa wika sina Bluey at Jean-Luc, pero nagawa pa rin nilang maglaro at maging magkaibigan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi malilimutan ang episode na ito. Pero heto ang isang astig na detalye. Kung papanoorin mo ang episode sa French na bersyon ng palabas, baliktad talaga ang mga wika. Si Bluey ang nagsasalita ng French, habang si Jean-Luc naman ang nagsasalita ng Ingles. Hindi, kailangan natin ng makakain. Pwede nating itanim ang butong ito tulad ng... Matalinong paraan ito para mapanatili ang parehong ideya ng 2 bata na nagsasalita ng magkaibang wika. At may isa pang maliit na detalye tungkol kay Jean-Luc. Sa episode na Bingo, habang nasa playroom si Bingo, makikita mo ang isang guhit ni Bluey at Jean-Luc sa pader. Isa itong maliit na detalye sa likuran na nagpapakita kung gaano pinahalagahan ni Bluey ang pagkakaibigang nabuo niya noong camping trip. Ngayon, itong susunod na detalye ay talagang nakakatawa. Sa episode na Bedroom, sa simula ng episode, may isang kulay ubing sticky gecko na nakadikit sa pader sa dulo ng hallway. Pero kung mapapansin mo mabuti, may kakaibang nangyayari dito habang tumatagal ang episode. Nang hinahati ng mga bata ang kanilang mga stuffed animals, nagsimulang matanggal ang gecko mula sa pader sa unang pagkakataon. Tapos, nang mahuli ni Chili si Bingo na tinutulak ang mini bookshelf, mas mababa na ito kaysa dati. At sa pagtatapos ng episode nang umalis sila sa bagong kwarto ni Bluey, tuluyan nang nahulog ang gecko mula sa pader at napunta ito sa halaman sa dulo ng hallway. Isa itong maliit na detalye sa background na unti-unting nagbabago sa buong episode. Tulad ng alam na natin, gusto ng mga gumawa ng palabas na iugnay ang iba't ibang episodes sa isa't isa. At sa episode na Army, habang naglalaro ng sundalo sina Rusty at Jack, may isa pang episode na nangyayari kasabay nito na malamang ay hindi mo napansin. Nang ipakilala si Jack kay Calypso, kung titingnan natin sa likuran, makikita natin sina Bluey at Chloe. At naglalaro sila ng parehong laro na nilaro nila sa episode na The Adventure. Kaya maaring nangyari ang 2 episode na ito sa parehong timeline. Sa mini-minisode na Alongside, may maliit na detalye na malamang walang nakapansin. Habang nag-aalmusal sina Honey at Bluey, pareho silang kumuha ng cereal. Pero kung titingnan natin ang kahon ng cereal ni Bluey, ito ang pinakakapansin-pansin. Kung taga-Amerika ka, baka alam mong talagang umiiral ang cereal na ito sa totoong buhay. Ang tawag dito ay Fruit Loops. At mukhang gustong-gusto talaga ni Bluey ang cereal na ito. Pero ayaw ni Bandit na kainin niya ito. Hindi namin siya masisisi dahil ang cereal na ito ay napakaraming asukal. Tulad ng alam natin, bago pa man makilala ni Cornelius ang nanay ni Terrier, makikipag-date siya noon sa iba't ibang babae. At isa sa mga babaeng yon ay yung unang beses nating nakita sa episode na Quiet Game. Pero ang nakakatuwang bagay tungkol sa kanya, mula nung episode na yon, nakita na natin siya ng 3 beses sa 3 magkaibang episode. Una ay sa episode na Dance Mode. Dito, kasama niya ang isa pang aso na naka-sunglasses. At sa episode na Promises, sa eksena sa playground, habang papunta sina Bluey at Bingo para maglaro, nakatayo siya sa kalsada at kausap yung lalaki na nagbebenta ng mas murang plano sa kuryente. Naalala mo siya? Siya rin ang parehong karakter na tumulog ng doorbell sa bahay ng pamilya Healer sa episode na Sheep, Sheepdog. At sa huli, sa episode na Circus, nung pumunta lahat ng mga karakter sa polling station para bumuto ng kanilang community leaders, makikita ulit natin siya. Nakikipag-usap sa isang katrabaho sa isang sulok. Mukhang nangangampanya siya para sa kandidato na nakasuot ng asul. Sa episode na TV Shop, makikita natin si Cornelius na sinusundo si Winton mula sa paaralan. At sa likurang salamin ng kotse ni Cornelius, mapapansin natin na may kung anong guhit, pero hindi ito malinaw.
Pero kalaunan sa episode, makikita ulit natin ang kotse niya na nakaparada sa butika. At mas malinaw na natin makikita ang guhit. At sa guhit, mapapansin natin na may isang bata, isang lalaking adulto, at kung saan dapat may isa pang karakter, mukhang may nagtangkang burahin yon. Ang detalyeng ito ay nagpapahiwatig na diborsyado ang mga magulang ni Winton. At alam mo ba na unang nakilala ni Cornelius ang nanay ni Terrier sa parehong episode? Ngayon, pag-usapan natin ang ilang mga nakatagong detalye sa episode na Surprise. Sa episode na bumisita si Adult Bluey kina Chili at Bandit, mapapansin natin ang maraming mga larawan sa loob ng bahay. At sa isa sa mga larawan, makikita natin si Bingo. At kung titingnan mo ang background ng larawan, makikita mo ang Easter Island. Kung hindi mo alam, ang Easter Island ay isa sa mga pinakasikat na destinasyon para sa mga taong mahilig sa arkeolohiya. At dahil alam natin na lahat ng bagay sa Bluey ay may kahulugan, maaring ibig sabihin nito na sinundan ni Bingo ang yapak ni Bandit at naging isang arkeologo katulad niya. At sa zona pang larawan sa frame, makikita natin ang buong pamilya Healer sa litrato. At mukhang kuha ang larawang ito noong graduation ni Bluey. Dahil sa litrato, makikita natin si Bluey na hawak ang kanyang diploma at suot ang graduation cap. Alam mo ba na eksperto si Bluey sa pagnginiting? Sa episode na Curry Quest, napansin natin ang isang maliit na detalye. Sa episode, makikita natin sina Bluey at Chili na magkasamang nakaupo. Magkasama silang dalawa, nagniniting ng kung ano. At sa parehong episode, makikita si Bandit na naglalakbay palayo sa bahay at mukhang 6 na linggo siyang wala. Maya-maya. Sa episode, makikita natin si Bandit na nasa video call kasama sina Chili at ang mga bata. At habang nasa tawag, ipinakita ni Bluey kay Bandit kung anong ginagawa nila ng kanyang nanay. Pero ang nakakatuwang bahagi ay nung bumalik si Bandit mula sa kanyang biyahe, pumunta sa paliparan ng mga batang Healer para sunduin siya. Ngayon, napansin niyo ba na suot ni Bluey ang isang scarf na eksaktong kapareho ng kulay ng ginagawa nila ng kanyang nanay? Ibig sabihin nito, nagpapatuloy ang buhay ng mga karakter kahit hindi natin sila nakikita sa screen. At kailangan din nating sabihin na magaling talaga si Bluey sa pagniniting. Sa episode ng Granddad, mas may nalaman pa tayo tungkol sa pagkabata ni Chili. Sa katunayan, dito mismo siya naglalaro noong siya ay tuta pa. Nang sina Chili at ang kanyang mga anak ay nagsimula ng karera para habulin si Lolo sa isa sa mga puno, makikita natin na nakasulat ang pangalan ni Chili sa isa sa mga iyon. Kaya sa kadahilan ng ito, naniniwala kami na medyo pilyarin si Chili noong kaedad ni sina Bluey at Bingo. At syempre, nagpasya siyang markahan ng kanyang teritoryo. Sa puntong ito, karamihan sa atin ay alam na ang detalye tungkol sa plaka ng sasakyan ng mga Healer kung saan ang 419 ay nangangahulugang isang uri ng asul at ang HLR ay nangangahulugang Healer. Kaya, sa madaling salita, Blue Healer. Pero alam mo ba na may iba pang mga plaka na mas interesante pa ang mga numero? Halimbawa, ang plaka ng nanay ni Terrier ay halos binabaybay ang salitang Terrier. Pero ang pinaka nakakatawang plaka ay kay Bella. Kung titingnan natin ang plaka niya, binabaybay nito ang too many kids, na parang sinasabi na sobrang dami ng anak niya, 9 na bata. Sa episode ng Brownie Bear, makikita natin saglit ang lisensya sa pagmamaneho ni Bandit, na nagpapakita ng pangalan niya, petsa ng kapanganakan, petsa ng paglabas ng lisensya. Pero ang talagang interesante dito ay ang petsa ng pag-expire. Oktubre 6, 2025. Ngayon, dito na nagiging interesante. Iniisip ng ilang tagahanga na maaaring ito ay isang lihim na pahiwatig para sa posibleng anunsyo o pagpapalabas ng Season 4. Mahilig ang Ludo Studios maglagay ng mga Easter egg na ganito para sa mga mapagmasid na manonood. Maaari kayong nagkataon lang ito, o baka naman ito ay isang mapaglarong pahiwatig tungkol sa hinaharap ng Bluey. Kung matagal mo nang pinapanood si Bluey, alam mong hindi palaging masaya at makulay ang palabas. Sa katunayan, kilala si Bluey sa pagtatalakay ng mga seryosong paksa rin. At sa episode na Pass the Parcel, napansin namin ang ganitong paksa. Dito, naglaro sina Bingo at ang kanyang mga kaklase ng larong Pass the Parcel. Sa bersyon ng larong ito, lahat ay may premyo sa huli. Pero para gawing mas seryoso ang laro, binago ni Pat ang mga patakaran, kaya isa lang na bata ang pwedeng manalo ng premyo. Dahil dito, napaiyak sina Bingo at ang iba pang mga bata at tumakbo sila sa kanilang mga nanay. Dito namin napansin ang isang bagay. Ang bawat bata dito ay kamukha ng kanilang nanay, maliban kay Missy. Sa hindi malamang dahilan, ibang-iba ang lahi ni Missy kumpara sa kanyang nanay. Isa itong banayad na pahiwatig na maaring inampon si Missy. Ipinapakita nito ang isang napakagandang mensahe tungkol sa pag-aampon. Isa pa itong dahilan kung bakit napakagandang karanasan ang manood ng palabas na ito. Sa 3 season ng Bluey, nakita natin ang maraming karakter na may kanya-kanyang personalidad at isa na rin si Pretzel sa kanila. Si Pretzel ay isang maliit na tuta ng Chihuahua. Unang lumabas siya sa serye sa episode na Calypso, pero ang mga pangyayaring nasa background sa buong serye ay mankwento pa ng mas marami tungkol sa kanya. Hindi tulad ng ibang mga bata, mas mahilig si Pretzel na mag-isa. Ibig sabihin, mas gusto niyang mapag-isa sa karamihan ng oras at gumagawa ng mga laro para lang sa sarili niya. Nakikita natin na ganito ang ugali niya sa buong episode. Pero kapag nakita natin siya sa ibang mga episode, napapatunayan natin na ito talaga ang personalidad ni Pretzel. Kahit na nakikisama siya sa ibang mga bata, makikita natin na mas gusto pa rin niyang mapag-isa sa karamihan ng oras. Gaya ng nakita natin sa episode ng Cricket, o kahit sa pinakadulo ng Curry Quest na episode, kung saan lahat ay may ginagawa bilang isang grupo. Pero si Pretzel ay nag-enjoy ng ice cream mag-isa sa perya,
na nagpapakita na ang profile ng supporting character sa serye ay mas tungkol sa paglalaro mag-isa. Mukhang komportable si Pretzel na mag-isa at hindi natin siya masisisi. Siyempre, wala kang mahahanap na mas mabuting kaibigan kundi ang sarili mo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang talagang interesting na detalye. At ang mga detalye ay tungkol sa mga alagang hayop sa Bluey. Sa ngayon, nakakita na tayo ng ilang alagang hayop sa Bluey. Halimbawa, noong bumisita sina Bandit at Bluey sa veterinaryo, napansin natin ang isang tao na may hawak na alagang iguana. Bukod sa iguana, napansin din natin ang isang goldfish sa estante. Pero ang tanong, ano pa bang ibang mga alagang hayop ang meron sa mundo ng Bluey? Siyempre, wala namang alagang aso. Maisip mo ba na ang mga aso ay may alagang aso rin? Nakakatawa sigurong eksena yon. Pero base sa mga napansin natin, mukhang posible na may mga pusa bilang alagang hayop sa mundo ni Bluey. Sa nakaraang video natin, pinag-usapan pa nga natin yung poster na nakita natin sa opisina ni Bandit, kung saan parang may asong kuweba na nangangaso ng pusa. Bukod pa dyan, meron tayong cat squad at iba pang mga stuffed toy na pusa sa serye. Pero ang pinakamalaking patunay ng pag-iral ng mga pusa ay makikita sa episode na Shops. Sa episode na ito, naglalaro ang mga bata ng kunwari, nagpapanggap silang mga alagang kuting. Dahil may ideya sila tungkol sa mga alagang kuting, siguradong may nakita silang may alagang pusa o kuting. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong nakikitang totoong pusa. Sa bawat episode ng Bluey, kung titinan mo ang ref sa bahay ng healer, mapapansin mong palaging puno ito ng maliliit na detalye. At sa episode na Perfect, kapag nakita natin ang ref, mapapansin natin ang ilang mga guhit na ginawa ni na Bluey at Bingo. Lahat ng mga guhit na ito ay mga sanggunian sa mga nakaraang episode ng Bluey. Halimbawa, sa kanang itaas na sulok, makikita natin ang guhit ni Mia na malamang ay ginawa ni Bluey na tumutukoy sa episode na Barky Boats. Makikita rin natin ang guhit na Socks at Muffin. At kung titingnan natin ang guhit ni Muffin, mapapansin natin galit ang ekspresyon ng mukha niya na bagay sa kanyang personalidad. Isa rin sa mga guhit na ito ay tumutukoy sa episode na Wagon Ride, kung saan hinihila ni Bandit sina Bluey at Bingo sa isang kariton papunta sa parke. At yun mismo ang kariton na nakikita natin sa guhit. Makikita rin natin ang isang guhit na siguradong gawa ni Bingo na nagpapakita ng cake na hugis pato na pinaghirapan gawin ni Bandit sa episode na Duck Cake para sa kaarawan ni Bingo. At sa bandang ibaba, makikita natin ang isang guhit ni Rad at Frisky na ginawa ng mga bata. Magkahawak kamay na may maliliit na puso sa ibabaw ng kanilang mga ulo na tumutukoy sa episode na Double Babysitter. At meron ding guhit ni Unicorns na gustong-gustong laruin ni na Bluey at Bingo. Astig siguro kung makita ulit si Unicorns sa mga susunod na episode. Ang susunod na detalye na ito ay nagpapakita kung gaano katotoo si Bluey at makikita ito sa episode na Bin Night. Napag-usapan na natin na si Bluey ay nag-aaral ng karate at mula sa pagiging white belt ay naging yellow belt siya sa dulo ng episode. Pero may isa pang detalye na hindi napansin. Sa unang bahagi ng episode, habang naglalabas ng basura ang mga healer, mapapansin natin ang isang puno sa likuran. At may mga bunga rin ito. At kung titingnan natin ang lupa, makikita rin natin na may mga bunga na nahulog na. Ibig sabihin nito ay hinog na ang bunga. At sa dulo ng episode, makikita ulit natin ang parehong puno. Sa pagkakataong ito, lahat ng bunga mula sa puno ay nahulog na. Maliit lang itong detalye pero mas pinaparealistiko nito ang Bluey. Sa puntong ito, karamihan sa mga tagahanga ay alam na ang tungkol sa mga nakatagong long dog na nakakalat sa buong serye. Pero ito ang punto. Minsan, hindi lang basta-basta inilalagay ang mga long dog na ito. Talagang konektado sila sa kwento ng episode. Halimbawa, sa episode na Duck Cake, nagbe-bake si Bandit ng cake na hugis pato para sa karawan ni Bingo. At kung titingnan mo mabuti ang kabinet, may long dog na may hawak na whisk na may icing, isang munting pagtukoy sa cake na ginagawa. O sa onesies, tumatakbo-takbo sina Bluey at Bingo na nakabihis bilang mga mababangis na hayop. Si Bluey ay naka-zebra, si Bingo naman ay naka-cheetah. Habang tumatakbo sila papunta sa pintuan, makikita mo ang long dog na naka-costume ng cheetah na swak sa tema ng episode. Kahit sa episode na Dirt, nung ginupitan ni Wendy ang buhok nila ni Judah para makapaglaro si Judah sa putik, makikita mo ang long dog sa likod ng bathtub na mahaba rin ng buhok na ginagaya ang eksena. Ipinapakita ng mga maliliit na detaleng ito kung gaano katalino ang mga animator sa paglalagay ng mga nakatagong koneksyon. Heto ang isang nakatagong detalye na baka hindi mo napansin tungkol sa nanay ni Judah, si Wendy. Hindi tulad ng karamihan sa ibang mga magulang sa Bluey. Halos hindi siya sumasali sa kasiyahan o usapan kasama sina Bandit at Chili. Paminsan-minsan lang siyang lumalabas, pero kadalasan ay tahimik lang siya at medyo seryoso. Hindi pa nga siya nakita sa kasal ni Rad at Frisky. At hanggang ngayon ay hindi pa rin natin alam kung ano ang trabaho niya o nasaan ang tatay ni Judah. Isang maliit na detalye lang ito. Pero ang tahimik na presensya ni Wendy ang dahilan kung bakit siya namumukod-tangi bilang isa sa mga misteryosong magulang sa palabas. Alam ng karamihan sa mga tagahanga ng Bluey na sa episode na Double Babysitter, unang nagkakilala sina Rad at Frisky at doon sila nagkaing laban. Nangyari lahat ito dahil aksidenteng sabay na dumating sina Tito Rad at Frisky para magbantay kay Bluey at Bingo sa parehong gabi. Pero alam mo ba, na hindi pala ito aksidente, kundi isang planadong pangyayari. Kaya sa episode, si Chili ang unang tanong kay Frisky na magbantay kay Bluey at Bingo. Pero tumawag si Tito Rad sa huling sandali at nag-alok na siyang magbabantay sa mga bata. At hindi nagpadala ng mensahe si Chili kay Frisky tungkol dito.
Habil gusto niyang ipagtagpo sina Frisky at Rad. Tulad ng alam natin, sa episode na Bumpy and the Wise Old Wolfhound, na ospital si Bingo. Pero hindi sinabi ng palabas kung bakit. Pero maaring alam natin ang dahilan. Maaring dahil ito sa hika. Ibinunyag ng lumikha ng Bluey na si Joe Brum sa isang panayam sa New York Times na ang kanyang bunsong anak na babae ay unang naospital noong siya ay 3 taong gulang dahil sa mga sakit na may kaugnayan sa hika. At binanggit din niya na ang kanyang anak ay gumugol ng 1 linggo sa intensive care. Dahil karamihan sa mga pangyayari sa palabas ay hango sa personal na buhay ni Joe Brum, maaring ang pag-ospital ni Bingo ay hango rin sa pangyayaring ito. Maaring gusto ni Joe Brum na ipakita ni Bingo ang karanasan ng kanyang bunsong anak na babae sa mga karamdamang may kaugnayan sa hika sa episode na ito. Bukod pa rito, mukhang nasa ospital si Bingo nang hindi bababa sa 1 linggo. Bukod pa rito, pinakinggan ng doktor ang baga ni Bingo sa kanyang likod na tumutugma sa isang sakit na may kaugnayan sa paghinga. Tulad ng alam nating lahat, ang pangunahing bida ng palabas ay si Bluey. Pero alam mo ba na may 2 episode kung saan hindi lumabas si Bluey? Ang una ay ang episode na Turtle Boy. Tungkol ng episode na ito kay Bingo at Bandit. Dito, pumunta si Bingo sa parke kasama si Bandit, kung saan nakakita siya ng laruan na pag-ong at ginugol niya ang buong araw sa paglalaro nito. Pero makikita natin si Bluey sa isang litrato at nabanggit din siya ng ilang beses sa episode. Pero ang episode kung saan hindi lumabas o nabanggit si Bluey ay ang Slide. Tungkol ng kina Bingo at Lila ang episode na ito. Dito, gumawa sila ng sarili nilang water slide at naglaro sila nito buong araw. Kung napanood mo ang episode na Mom's School, sigurado matatandaan mo si Greenie, isang berdeng lobo na anak din ni Bluey. At sa dulo ng episode, makikita natin si Greenie na lumipad palabas ng bintana at nakalaya. Tandaan, lahat ng ito ay nangyayari sa 2 season ng palabas. Pero gaya ng alam natin, magkakaugnay ang lahat ng episode ng Bluey. Ibig sabihin, anumang mangyari sa isang episode ay may epekto sa iba pang mga episode. At ang detalye tungkol dito ay nasa episode na The Sign kung saan nasaksihan natin ang kasal ni na Frisky at Radley. Sa isa sa mga eksena, mabilis nating nakita ang langit at hulaan mo kung sinong lumitaw? Si Greenie na lumilipad sa kalangitan ng Brisbane. Ang astig ng detalyeng ito na karamihan sa inyo ay hindi napansin. Ang susunod na detalye ay medyo interesante, alam mo ba? Sa mga unang episode ng Bluey, tuwing nagsusuot ng helmet ang mga karakter, hindi makikita ang kanilang mga kilay. At baka iniisip nyo na normal lang yun na totoo naman. Pero mula sa ikalawang season ng palabas, tuwing nagsusuot ng helmet ang mga karakter, lumalabas na ang kanilang mga kilay. Maaring isipin nyo na ito ay pagkakamali sa animation pero hindi talaga. Ginawa ito para mas maintindihan ang ekspresyon ng mga karakter dahil ang posisyon ng kilay ay tumutulong para mas maunawaan natin ang kanilang ekspresyon. Kung nag-e-enjoy ka sa video hanggang ngayon, huwag kalimutang i-like ang video. Sa episode na Ginoong Unggoy Jacks, naiinis si Bandit sa dami ng laruan ng mga bata at pinapapili lang sila ng paborito nila. Ang pangunahing laruan sa kwentong yon ay si Ginoong. Monkey Jacks, isang stuffed toy na unggoy na pilit na hindi binibigay ng magkapatid na healer. Pero sa huli, pinakawalan din nila siya. Sa bandang huli, nalaman natin na napunta ang laruan sa isang maliit na tuta na nasa ospital. Pero ang nakakatuwang bagay dito ay nanay ng tuta ay siya ring tindera na nagbenta ng Moonlight Unicorn sa mga healer. Yung laruan na dapat ay regalo sa kaarawan ni Muffin sa episode na Quiet Game. Sa buong serye ng Bluey, nakita natin sina Bluey at Bingo na nagkaroon ng maraming bagong kaibigan. Pero paano kung sabihin namin sa'yo? Sa isa sa mga episode, nakita rin natin si Bandit na nagkaroon ng bagong kaibigan. Sa episode na Cafe, sa park, nakilala ni Bluey ang isang bagong kalaro, si Winnie. Habang si Bluey ay nagkakaroon ng bagong kaibigan sa park, kailangan namang makipagbanding ni Bandit sa tatay ni Winnie habang patuloy silang nakikita sa park. Ang nagsimula bilang awkward para sa dalawang tatay ay nauwi rin sa pagkakaibigan. Bagamat nakatutok ang episode sa paglalaro ni Bluey kasama ang kanyang bagong kaibigan, ipinapakita rin dito na natututo ang kanyang tatay na makipagkaibigan muli sa iba, katulad ng mabilis na pagkakaroon ng bagong kaibigan ng kanyang anak.